yan ay bibigyan pa rin siya natin ng tinatawag natin gain understanding bakit somehow ang isang tao ay nagkakaroon siya ng tinatawag natin troublesome sa kanyang buhay na hindi maiwasan. At sa pamamagitan ng banal na kasulatan, and of course, the example of that, Mary and Martha, ay makakakita tayo ng isang understanding sa tinatawag natin anxiety, and of course, titignan natin yung konteksto nito, and of course, titignan din natin yung tinatawag natin pagsagot ng ating Panginoon pag nagkakaroon tayo ng tinatawag natin anxiety. Na masasabi natin sa buhay ng bawat mananampalataya na nandito po sa lupa. Okay? The first one ay i-consider natin tingnan yung context background para mas lalo natin maunawaan bakit somehow nagkakaroon ng troublesome and somehow nagkakaroon ng frustration and irritation ang bawat mananampalataya ng Diyos. So sa sulat ni Lucas ay nagbigay siya ng highlighter sa mga characters na ito at kung ano rin ang naging response ng Panginoon para mas maunawaan natin pag dumarating yung frustration sa buhay ng bawat mananampalataya ay magkakaroon kagad siya ng recovery pag dumarating ito sa kanyang buhay. When it comes to anxiety, kung titignan natin, walang accepted, right? Lahat tayo ay nakakaramdam ng tinatawag natin frustration in life. Kaya hindi naman natin in-expect na yet bigla itong dumarating sa buhay natin and somehow ay hindi natin nauunawaan na nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay natin. Kaya napakahalaga po ang Book of Luke ay pinakita at kung paano may dinil ang isang anxiety sa buhay ng bawat mananampalataya, especially kay Martha and Mary. Sa pamamagitan niyan ay makikita natin kung ano ang mga kasagutan sa mga bagay na dumarating sa buhay natin bilang isang troublesome ang nangyayari sa buhay natin. Okay? So, the context and the background of the people kailangan ay makita natin ito bago pumasok yung frustration sa buhay ng magkapatid na ito. Of course, ano? So, sabi ng Luke chapter 10, verse 38, now as they were traveling along, he entered village, and a woman named Martha welcomed him into her home. Yung capital letter dyan na H-I-M is talking to Jesus. Okay? And verse 39, and she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet and was listening to his word. Ito yung background na ipinakita ng Book of Luke para mas maunawaan natin, may highlight natin kung bakit paano nangyari yung frustration na isa sa mga pinuntahan ng ating Panginoon. Okay? So sabi ng insight for living, 2 miles from Jerusalem in village called Bethany, yung binanggit doon kanina ni Luke na papunta ng village ay yun ang village ng Bethany, 2 miles from Jerusalem, and then Jesus stopped at the home of Martha and Mary, and then he knew he would find shelter, and he knew he loved and accepted the place where he could rest. So ipinakita dyan ang Book of Luke base sa insight for living. Ang ating Panginoon, ang intention lamang niya sa pagdalaw niya kina Martha and Mary para siya ay makapagpahinga dahil sa dami ng kanyang ginagawa bilang isang master teacher ng panahon na iyon. At nakuwaan ng ating Panginoon sa mga kaibigan niya ito, magkakaroon siya ng tinatawag natin sheltering sa kanyang about his ministry reform. No? Yan ang nangyari sa kanya. And then, of course, kung titingnan natin, according kay Kengar, sa kanyang aklat ay ipinakita niya ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid na ito at magkakaroon tayo ng reflection sa dalawang in-explain ni Kengar doon sa kanyang book about Mary and Martha. Okay? So si Martha, ang sabi ng author na ito, ay makikita mo sa kanya na siya ay eager to serve
server. Maybe, makikita mo sa bawat pananampalataya mayroong mga ganyang energetic, nagsaservisyo and preparing something. Mayroong mga ganyan na katulad ni Martha na sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang kanilang pagkakaiba para mas makita natin, may highlight natin, ano? Kung paano, bakit mayroong critical point ang tinatawag natin anxiety. Okay? And then si Mary naman, ang pagkakaiba niya kay Martha, ano ang sabi ni Ken Guy? Sometimes she goes with her sister to the market, pero doon sa scripture, di naman niya pinakita na namalengke sila, no? Pero by always doon sa background, there is possibility kung titignan natin, kaya nakapag-prepare yan. And of course, asahan mo, meron sila pinuntahan doon sa market and they prepare something for Jesus. So si Mary, sabi po ni Ken Guy, ay tumutulong siya sa somehow sa kanyang kapatid. And somehow, hindi naman. Yun ang ugali ni Mary. At yung ugali naman ni Martha, makikita mo masyado siyang energetic. Very eager siya sa lahat ng preparation na gusto niyang mangyari na ihahanda sa ating Panginoon. Okay? Yun ang si Martha. At si Mary naman ay, ano makikita natin dito sa kanya? She is a good listener. Ganun siya, no? Good listener siya. And somehow, she is very sensitive. So yun ang pagkakaugali ng dalawang magkapatid na ito nung dumating at nag-visit si Jesus Christ sa kanila doon sa Bethlehem. Kaya kung titignan natin that both sisters were delighted to see Jesus and how they expressed their excitement, however, was very different. So silang dalawa nung dumalaw ang ating Panginoon, sabi ng mga writers natin, they are excited to see Jesus. So sa pag-ugali yun, ay makikita natin kung paano sila nag-response nung dumating ang ating Panginoon sa kanilang bahay at that time. Okay? So, nagpakita sila ng kakaiba. Okay? At yan ang ating titignan natin. Nagpakita sila ng pagkakaiba. So, ano ang ipinakita ni Mary? Base sa Luke, chapter 10, verse 39. Ano ang sabi ni Lucas? And she had a sister called Mary, who was also seated at the Lord's feet and was listening to His word. So kung mapapansin mo, according kay Ken Guy, ang pag-uugali ni Mary when it comes to God's word, when it comes talking to Jesus, ito yung ginagawa niya. Nagiging sensitive siya at nakikinig siya tungkol sa salita ng ating Panginoon. So, nung makita niya na nandoon ang master teacher nila, nung panahon na yun, sa village ng Bethany, 2 miles from Jerusalem, ang response ni Mary sa kanya ay nakinig siya at naging sensitive siya sa kanyang mga sinasabi. Okay? So, ano ang mapapansin natin sa kanya? Ito yun, ano? She was to focus Jesus, and she cleared her mind of all the minor things and made room to her heart the important things. She was content, listen to be with Christ. So yun ang kanyang attitude when it comes to Jesus Christ. Content siya, nakikinig, at wala siyang ginawa sa kanyang buhay, at nakikita niya sa kanyang pagsisilbi sa Panginoon, yun ang pinakamahalaga na nakikita niya pwede niyang gawin kay Jesus Christ nung siya ay dumalaw sa kanilang tahanan. And
Miss Mary. At yun ang kanyang character. Nung dumalaw ang ating Panginoon, mayroon siyang room sa kanyang puto doon sa pinakamahalagang bagay. Naunawaan niya kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. At nakita niya yung makikinig siya sa salita ng Diyos na doon si Christ. Okay? So yun siya, no? Then, si Martha naman, makikita natin sa Luke chapter 10, verse 40, kaya yung dalawang magkapatid na yan, kung ipipicture natin, sa mga bawat mananampalataya, mayroon talagang pagkakaiba. Nakikita nyo? There is a big difference with us. When it comes to the Lord Jesus, when it comes to the important matters. Kaya si Mary nung dumating si Jesus Christ, walang pinakamahalaga sa kanya, kundi makinig. At tumabido sa paanan ng ating Panginoon. Then when Martha, ang sabi ng Book of Luke, chapter 10, verse 40, ano makikita mo dyan? Martha was distracted with all her preparation, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve myself? Then tell her to help me. Meron silang pagkakaito, right? So, nung dumating ang ating Panginoon, ano naman ang naging ugali ni Martha? She is preparing. She is busy so much. And then, sabi ng banal na kasulatan, doon na nagkaroon siya ng tinatawag natin frustration. Okay? Then, sabi ng isang writer, from the moment Christ came in Martha, distracted with all the minor things. Naakala niya yun ang pinakamahalaga. Kaya kung titignan mo, magtatanong tayo sa mga preparation pa and somehow pagdating sa business, especially when it comes to work, mali ba yun? That is the question, di ba? Base sa sinasabi ng writer na ito, kasi si Martha, pagpasok ni Christ doon sa kanilang lugar, sa kanilang tahanan, wala siyang ginawa, kundi mag-prepare ng pagkain para may pagpakain siya sa ating Panginoon. The question is, mayroon bang mali doon? Okay, double check natin, ano? Para hindi tayo ma-misunderstood when it comes to the word na important things and minor things. Ako ba niyo po yung ibig ko sabihin? Okay, so Luke chapter 10, verse 41 to 42, ito ang makikita natin na naging reaction and response of Jesus Christ to the problem. Nung nakita niya ang dalawang ito, nagpakita sila ng kakaibang pag-uugali. Mismo si Christ nakita niya ito at na-encounter niya sa dalawang magkapatid. Malinaw po sa niya, and tatanong kung ano ang naging response ng ating Panginoon. Kaya pag hindi mo naiintindihan, nahihirapan kang i-balance yung mahalagang bagay at hindi mahalagang bagay. At ang nangyayari, yung mga maliit na bagay, ang nakala natin somehow, ito yung mga malalaking bagay. Did you get that? So, tingnan natin ang sabi ng ating Panginoon. Kaya pag hindi na mabalas ito, pagdating sa Diyos, doon nahihirapan ng isang tao. Nag-ibig ko po ba? And that is it. So, tingnan natin ang sabi ng banal na kasulatan. Nakita mismo ng ating Panginoon ang naging response ng dalawang ito. Kasi sila yung mga disipulo at mga followers ni Christ. Pero mayroon silang pagkakaiba sa kanilang ugali when it comes to Christ. Napanapan tayo, di ba? Kung i-wish mo, yung mga minor things, ang tingin natin, yun ang mahalagang bagay. Is that correct? Kaya pagdating sa malalaking bagay, important things, akala mo minor things. So, mismo si Christ ay nagpakita siya at nag-respond siya kung ano ang magiging reaction
reaction para maunawaan ng dalawang magkapatid na ito ang kanilang ginagawa. Very clear po sa inyo? Take a look at that. Ang sabi ng ating Panginoon, but the Lord answered and said to her, kay Martha, sumagot kaagad siya. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Martha, you are worried and distracted by many things. So nagtataka na ngayon, bakit sinabi ni Jesus Christ na kung titingnan mo, naghahanda siya ng pagkain, is that correct? She is busy preparing food for the Master. Kaya kung magtatanong tayo, what is wrong with that? At yan ang titingnan natin, ano? So nakita ng ating Panginoon, yung pag-response ng dalawang magkapatid na ito, kakaiba. Okay? Kaya sabi ni Lord Jesus Christ in verse 42, but only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part. Parang nakikita natin dito, mas he is favoring Mary rather than Martha. Ganun ba ating Panginoon? Ano ba pagkakamalihin Martha? Nagkakita siya ng pagkain eh. Did you see that? At yan ang ating titignan. Ang sabi ng banal na kasulatan dyan, ano? Si Charles Swindoll, ito yung kanyang paliwanag. Nakakapalo po ngayon? Ang sabi niya, Jesus understands Martha. Nauunawaan niya yung ginagawa niya. Ang nakita niya sa kanya ay mayroon siyang tension while she is preparing food for him. Meron kagad na tension na nakikita siya. Pero yung ginagawa niya walang mali. Okay, malinaw po? Kaya sabi ni Charles Swindoll, resolve tension and embarrassment and gently address the real problem. Nung makita ng Panginoon yung ginawa ng dalawang magkapatid, naunawaan niya sila. At mismo ang ating Panginoon, ang naging tugon niya, naging balanse siya. Hindi niya minamalit yung ginagawa ni Martha dahil she is so much busy preparing for. Hindi minamali ni Christ yung pagiging busy niya. Ito yung nakita ng banal na kasulatan dito, no? Yung real problem. He wasn't to blame, nor was Mary. Hindi niya binlim si Mary doon. Kasi nga, hindi niya katabi, wala siya, hindi tumutulong. Pero somehow, sabi ni Ken Dyer, tumutulong yan. Kaya lang, dahil sa sarili madalas. Ano ba ang sabi ni Charles Swindoll? And all the preparation were not necessarily the problem. Hindi ba yung problema? Yung pagiging busy niya. Alam niyo ano problema? Bakit mismo sinabi ng ating Panginoon na masyado siyang na-distract? Bakit nagkaroon siya ng tension and embarrassment? Somehow, nandun naman ang ating Panginoon. Ito yung sinabi ni Charles Swindoll. And all the preparation were not necessarily the problem either. So walang problema sa ginawa ni Mary? Wala yung problema kay Martha. Ang ginagawa niya. Ano ang nagiging problema? The problem rested with Martha. It was her attitude. Yung pag-uugali. Na yung tension niya and embarrassment, yun ang nakita ng ating Panginoon. Na instead na makita niya ang pinaka-major point na dapat niya gawin, hindi niya nakita ito. That's why nung magka-tension siya, mag-frustrate siya doon sa ginagawa niya, yun ang nag-run at nag-pulling apart sa ating Panginoon. So in other words, kung titignan natin, when it comes to business and somehow preparation, wala pong mali dyan. Minsan nag-fall apart, nagkakaroon ng tinatawag natin sitwasyon sa pagharap ng ating Panginoon. Alam niyo ano ba ang problema talaga? It is the attitude. Did you see that? So sa lahat ng ginagawa ng tao,
anak-anak kay Lord o kung gagawin sa Panginoon niya, wala kong mali yan. Walang mali sa pagiging busy, walang mali sa pagtatrabaho, whatever. But the question is, yung pagtugon ng pag-uugali mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Yun ang nagtitir apart sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na namalayan ni Martha yon na nagkakaroon siya ng hindi magandang pag-uugali nung dumating si Christ. But Christ never blamed Martha kasi alam naman niya na tama yung ginagawa niya. Kasi naghahanda siya ng pagkain. Pag hindi siya naghanda ng pagkain, walang makakain siya na ang ating Panginoon. Is that correct? Pero yung response niya, nagkaroon siya ng frustration. Di ba ganun tayo minsan? Kaya yung mga bagay, pag mayroong tension sa loob ng isang iglesia, whatever it is, yun ang nagbibigay frustration sa buhay natin. At doon na tayo nawawalay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. It's because of the attitude. Ang attitude ni Mary, nung makita niya si Christ, ay ginawa lamang niya ang naranasan. Did you imagine that pagdating sa frustration and irritation? Di ba pag napapagod kayo, whatever it is, hindi mo na namamalayan, napapalayo ka na sa ating Panginoon. Is that correct? Pinakita yan ng ating Panginoong Jesucristo upang maunawaan natin when it comes to the business, when it comes to the word, whatever yan, there's nothing to worry about it. But somehow nagiging problema yan because of our responses para sa Kanya. Kasi pag nagkaroon ng malaking problema ang pag-uugali when it comes to serving the Lord, doon nagtitir apart yung ating paglilingkod sa Kanya. Is that correct? Did you see that? Yun ang sinasabi ng book of Luke. Guro, napagod siya, di ba? Di ba, minsan nabinis na talaga makapagod. O gano'n. Yun ang nagtir apart doon sa dapat niya gawin. Na hindi pala alam ni Martha yung ginagawa niya ay tama rin. Pero ang responses niya doon sa ginagawa niya ay hindi maganda kasi yung ugali. And that's it, palakpakan po natin ang ating Panginoon naman po. Very good po sa inyo. So hindi masama ang trabaho. But the question is, paano ba tinitingnan ito sa buhay mo? Ito ba yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Kung titingnan mo, it is a minor things lang yan. The important things, it is the Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya very surprising and of course, nakakalungkot. Bakit ang tao ay hihirapan pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Di ba? Bakit nahihirapan silang ibalanse ang mga bagay sa tinatawag nating minor things and important things? Somehow nangyayari ang lahat ng iyan at the same Martha and Mary dahil sa attitude mo lang o sa attitude lang natin. At pag maganda yung nagiging response at attitude, asahan mo, mauunawaan mo ang tunay na pinakamahalaga sa lahat ng tao at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang challenge natin, frustration, irritation, worry, masyadong nag-aalala, that is worry, ano? O masyadong nababalisa in everything. Worry, wrath, Martha, the important matters. Alam niyo, ano ang pinaka-important matter, pinakamahalaga?
is the Lord Jesus Christ no other than. Siya yung pinakamahalaga sa lahat. Fellowship with Christ. She forget to post. Jesus was right there. The Son of God was sitting in their living room. Di ba? Nandoon na pala yung pinakamahalaga. Bakit ka pa mapupustrate? Bakit nagkakaroon ng tension? That's why doon nangyari ang mga bagay na hindi na niya naiintindihan na nandun pala ang ating Panginoon Jesucristo. Palapaka po natin ang ating Diyos mga Panginoon. Then in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, the reaction response of Jesus to the problem alongside the scripture, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Ito yung naging response ni Apostle Paul when he was in prison. Hindi man siya nabalisa. Hindi man siya nagkaroon ng tension. Hindi man siya natakot. Siya mismo ang nag-challenge, ang sabi niya, huwag kayong masyadong mabalisa. Sa lahat ng bagay, kundi ang gawin niyo, manalangin kayo. Alam ni Pablo, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao, alam niyo kung sino yan? And that is Jesus Christ. Is that correct? Yun ang challenge ng banal na kasulatan para magkaroon ng kapayapaan ang buhay natin bilang anak ng ating Panginoon. Sa ating conclusion and personal examination of our frustration and irritation, ang tanong diyan, di ba, bakit ka napupustrate? Bakit somehow dumarating yung irritation sa buhay natin? Nabapagod ka? Somehow you're being judgmental. Di ba? Di ba bakit sa buhay natin yan? At somehow parang hindi mo na maintindihan ang nangyayari. At hindi mo na namamanage ang lahat ng bagay. And that's why somehow na nangyayari, we are blaming somebody else. Is that correct? So we need to examine that at titignan natin how to deal with it sa pamamagitan ng ating salita ng ating Panginoon. Para ma-avoid the frustration or irritation somehow yung pagiging judgmental from other people. So we need to be careful with that. Kaya sabi ng mga kan, nakita ko na somehow pag mayroong irritation and frustration, the problem is not the people around us. The problem is their attitude. In one way, bakit ganoon? Ito po ang isa sa mga dapat natin tignan. We worry when we subtract God's presence from our crisis or prayer from our day. Subtracting make us worry. Kaya nagkakaroon ng frustration, hindi nila nakikita ang tama na pag-respond sa mga bagay na gusto mangyari ng ating Panginoon. Is that correct? Ang ginagawa nila ay sinasubtract nila yung presensya ng ating Panginoon doon sa kanilang ginagawa. Hindi nila nilalaman ang pinakamahalaga sa lahat na sinasabi ng Biblia sa buhay ng isang tao ang ano yun? Maglingkod sa Diyos. At sumunod sa Diyos. Subtracting God's presence sa buhay natin. Alam niyo yung pagsamba ng pagkakalaga niya. Kung may pagkakataon na, prayer meeting ng pagkakalaga niya. Para maaboy mo ang frustration and irritation sa buhay mo. Is that correct?
So kaya nagkakaroon ng frustration and irritation ng pag-aalala. Masyado nababalisan yung tao. Kasi akala niya wala namang mangyayari siguro sa kanya. Did you imagine that? Somehow we are subtracting that. Ang hindi pala natin alam na yung pinakamahalaga dito na pwede natin i-add sa buhay natin. And what's that? Is the presence of the Lord. Yun lamang yan. Malinaw po sa inyo? Then another one, we worry when divide life into secular and sacred. Are you agree with that? Yung secular, yung sistema ng mundo. Akala mo, okay lang yan eh. Kasi nga, maraming gumagawa. Is that correct? And about yung sacredness, yung pagiging makadiyos. Pag nagsaseparate ang dalawang ito, anong nangyayari sa tao? Napuprostrate siya. Nag-i-irritate siya. Hindi na niya naiintindihan kung ano ang gusto mangyari ng Diyos sa buhay niya. Is that correct? Kaya yung mga pinakamahalagang sinasabi ng Biblia, ay hindi na niya nakikita yan. So, hindi masama ang nasa pakihulubelo, pero huwag natin kalimutan na tayo'y mga anak ng Diyos. Is that correct? And that's it. We worry somehow because we divide life into secular and sacred. Halimbawa, pagsamba, pag-attend sa prayer meeting, pag hindi ginawa yan, and you are so much prepared the other thing, aside from that, may problema yun. Naniniwala kayo doon, may problema po yun. Kailangan huwag pag-iwalayin ito. Tulad na, when we divide our day into, this is the Lord's part, and this is my own business. Malinaw po sa inyo yung ibig sabihin yan? Ay, total, ginawa ko na rin yan. Eh, buhay ko to. Is that correct? That somehow, kaya nagkakaroon ng isang situation of frustration, ng pagkabali sa tao. Kasi yun ang nasa thinking niya. Kaya somehow, dividing make us forget. Nakakalimutan na natin yung tama. At ano nangyayari? Na-stand na. Instead na makita yung katotohanan sa buhay natin bilang sa mananampalataya na nangyayari. People who see us, they are frustrated. Di ba? And that's it. Bakit nagkakaroon ng kabalisahan sa isang tao bilang isang nananampalataya ng Diyos? So we need to manage that bago mo close. Sa sistema, pinapakita ng ating Panginoon sa buhay natin, especially the church. Alam niyo ba ano ang pinakamahalaga? It is the Lord Jesus Christ Himself. Wala na pong pinakamahalaga sa mundo ibabaw na ito, kundi ang maglingkod sa ating Panginoon. You know what? Napakahalaga yan. Nagkaroon ako ng isang idea. Nung napanood ko yung pagkakahiga ni Pedro Nono, namayan siya, magandang katawan mo yan. Then, nakahiga lamang kasi namatay, di ba? And then, yung isang kaibigan din natin, mas maganda sa akin, na nasa AA din tumawag. Pag-usap kami face-to-face, nakita ko rin matanda na siya. Then, naisip ko na ako rin ay mawawalan din ng lakas, sabi ko. At kukunin na rin ako ng Diyos later sa mundo ipapang dito. And that's it. Kaya habang malakas ka at mayroong kakayahan, at naghahanap ka ng isang makabuluhan sa buhay mo, ang lapitan mo,
mismo ang ating Panginoon Jesucristo. May pagkakataon ka na mag-service sa Kanya, go ahead with that. Kung mayroon ka pagkakataon na manalangin sa prayer meeting natin dito, go ahead with that. Habang mayroon ka pang lakas at pinapakita sa atin. And later on, makikita nyo, ang lakas na yan ay mauubos din at magiging mahirap na sa atin ang lahat. So, tumayo po kayo lahat at tayo ay manalangin. Di siya ipapaliwanag ko rin yung alinlangan sa baka next week yung alinlangan. About the crossroad of doubt naman tayo. Let us pray. So maraming salamat o Diyos sa pagkakataon ito na pinagkaloob po sa buhay namin. Ang isa sa pinakamahalaga o Diyos sa buhay ng isang tao, kundi Ikaw, Panginoong Hesus. Ikaw ang maging sentro ng aming mga puso. At mapaglingkuran ka habang kami ay mayroong pagkalakasan o Diyos. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo po kami na mailayo sa anumang kapahamakan. Sa bitag ng aming kaaway, Panginoong Diyos, ay ilayo mo kami sa lahat ng ito. Tulungan mo kami makita yung mga katotohanan sa pinakamahalagang bagay na dapat namin makita. At makikita namin ang pinakamahalagang bagay na yan. The important matters in our life is to see and to serve you only, our Master Teacher, Jesus.